Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Back with me, DJ Lala, para sa ating programang Sakto, Klaro, Diretso. Unang klase syempre ng cheating ay yung very obvious one, yung romantic affair. Physical man yan o cyber, parehas lang yan. Ngayon kasi nakakahanap na yung mga manloloko ng modern way or modern na paraan ng cheating. Ganun sila ka-resourceful. With the modern technology, cheating is one app away. Pero ang mentality nga ng mga strong people na gusto kong maging mentality mo din to avoid paranoia at toxic relationship habits like snooping around or pag-iimbestiga kung ang tao magloloko kahit gaano ka pa kagaling manghuli at kahigpit sa kanila, magloloko at magloloko yan. Kumbaga, my love, do not blame the social media platform for it. Do not solely blame the third party for the cheating and never blame yourself for your partner's infidelity. Tandaan mo, my love, cheating is always and will always be a choice. Walang nagloko dahil wala na siyang ibang option or dahil coerced sila. Cheating is an urge na pwede mong pigilan, pwede mong kontrolin, and for that matter, ayawan kung ayaw mo talaga. So kapag sinabi sa'yo, my love, ng partner mo after being busted or after mahuli na nangangaliwa yung mga katagang hindi ko naman sinasadya, tandaan mo, walang napapatid o nasusubsob sa nguso ng iba. That is not possible. You are smarter than that and you are smarter than to fall for that excuse. Tandaan mo yan, okay? Next type ng cheating love that you should know about ay ang tipo na hindi nare-realize ng karamihan. Ang emotional affair. This is the type of affair or cheating na nangyayari kapag mas nagko-confide pa yung partner mo to someone else on the opposite sex kesa sa'yo. You see, kapag nasa relationship kasi kayo, what strengthens your bond are the things that you share exclusively to one another, more than the physical aspects. Yung pag-share nyo ng problema, even inside jokes, sharing of dreams, of passion, those are the things na dapat komportable ka sharing with someone you claim you love. Pero once you go about sharing these precious moments to someone else, tas yung partner mo ay clueless, ano sa tingin mo yung mararamdaman niya? If you put yourself on your partner's shoes, ano sa tingin mo ang mararamdaman mo? Another form of this emotional affair ay kapag may problema kayo sa relasyon ninyo, tapos ang tinatakbuhan mo ay iba, na mas nakikinig ka pa sa iba kesa sa sarili mong partner. Do not seek comfort, my love, from someone else's arms kung may pinagdadaanan kayo ng jowa mo. Those issues should only be exclusive and should be dealt with by the both of you. Kasi more often than not, kapag may sumasawsaw sa problema, mas lumalala. Diba? So girls and boys, do not cheat on your partner emotionally. More than a romantic partner, yung jowa mo should be your closest ally, your dearest friend. Kung ayaw mong pagselosan niya yung kaibigan mo, then do not give your partner a reason to. Okay? At love, hinga muna tayo sa usapang panloloko. Ayan, sagutin muna natin ang isa sa mga biyahe senders natin na nag-share ng kanyang pinagdadaanan sa atin over at my page, DJ Lala. This one ay galing kay Ed. Sabi niya dito, "Hi DJ Lala. How can you fight yung pagiging overthinker to the point na mostly nang naiisip mo ay worst case? Paano ba yun i-handle? Kasi minsan umaabot ako sa point na nararamdaman kong walang nakikinig at dumadamay sa akin. Kasi baka isipin nila nag-iinarte lang ako. Na kasi baka isipin nila ang hina ko dahil ang petty lang naman ang pinagdadaanan ko. How to handle overthinking po ba?" Nako. Well, Ed, thank you for sending in your problem. No? This one ay hindi naman actually limited sa'yo, and this one is a good question actually. I have a lot of friends that do come to me kapag inaabot sila ng anxiety nila or panic attack or face ng overthinking. Whatever you wanna label it. The thing is, di naman to bago. May mga tao naman talaga na are not equipped to handle stress as gracefully as the others. And there's nothing wrong with that. Mas nag-escalate lang siguro yung cases nowadays dahil sa pandemic.
Kasi 'di ba, being isolated at home for too long makes you do that eh. Gusto ko lang i-debunk yung idea ng iba na overthinking things or anything for that matter ay petty, because it's not. Hindi po talaga. Anyway, as to the dealing part though, one is to confide to a friend. Uulitin ko, to a friend. Not acquaintance, not someone you just met or work with, but a trusted friend, because that person won't judge the way you feel or the way you are. Sometimes kasi people who are dealing with this ay di naman talaga nangangailangan ng advice eh. They just need someone to listen to them and someone who will reassure them na kahit gaano pa kahirap yung pinagdadaanan nila, it will pass and everything will actually be okay. Number 2 is try to divert your attention to something else. Trick your mind from thinking. Dayain mo yung utak mo sa pag-iisip. Bigla kang tumambay sa TikTok for funny videos or turn on yung Netflix at maghanap ka ng feel-good movie. Ito yung tinatawag nating self-help because it works. Kasi your mind can only take over once you are idle or kapag wala kang ginagawa. But if it is busy or consumed by something else, then di siya magsisimula ng episode in your head. Then 3, and the most important one I think, is build your self-esteem up. Maniwala ka sa sarili mo na walang ibibigay sa'yo na hindi mo kaya. Maniwala ka sa sarili mo na kahit gaano pa ka-challenging ang mga bagay-bagay, you'll pull through it. Believe in who you are and what you can do. Once na-strengthen mo kasi yung pananampalataya mo sa sarili mo, nothing, not even the worst case scenario, can ever bring you down. Okay? Tandaan mo yan. I hope that answers your question, Ed, and those who are going through the same thing. Nako kabisyo, kung ikaw gusto mo ding maging biyahe sender of the night, tandaan, all you have to do is send your problems over at my Facebook page, DJ Lala Banderas, or text me through 0917-851-4329. Again, 0917-851-4329. At love, andito na naman tayo sa pagtatapos ng ating biyahe. Kung na-miss mo yung iba't ibang klase ng panloloko, pangangaliwa, or cheating, our episodes are always uploaded sa YouTube channel ng Love Radio Manila. Go and listen to it. But anyway, on to our biyahe for tonight. Love, if you want a healthy and long-lasting relationship with someone, you just have to be patient until the right one comes along. Some people do find it sa early on stage pa lang ng paghahanap nila or pakikipagrelasyon nila, but some people on the other hand takes numerous failed ones before they find the right one. If yung jowa mo nag-cheat sa'yo, isipin mo na lang na isa siya sa mga wrong one that will lead you to the right person. Pero ang pinaka-importanting dapat mong laging tandaan at ilagay sa isipan mo na kapag ang tao nagloko sa'yo, hindi ikaw ang may kaso. Hindi ikaw ang may mali, hindi ikaw ang may pagkukulang. A person will cheat whatever you do if they wanted to. So forgive yourself and just let go. Kasi ako, I don't believe sa saying na once a cheater, always a cheater. What I believe in ay if the person left you for someone else, that person is just not the right one meant to be with you for a lifetime. I'd like to think that way rather than the other para less bitter, okay? I think that's it for me tonight. Maraming salamat po, love, for sticking with me for 3 hours of our show. And of course, kung nagustuhan ninyo ang biyahe, you can always follow me on my socials, DJ Lala Banderas on Facebook, Twitter, Instagram, Laika, and TikTok. And of course, sa mga kabisyo natin nga gustong mag-send ng kanilang mga letters, problems, and issues in life, all you have to do is send yan sa aking Facebook page, DJ Lala Banderas, or you may text me through 0917-851-4329. Sa mga kabisyo natin, hanggang sa muling biyahe na lang po muna natin, nakasama nyo ngayong gabi. My name is DJ Lala Banderas and you were listening sa aking programang Sakto, Klaro, Diretso. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. GV lang. Walang hate, puro love lang. Good night, everybody. I'll see you guys again tomorrow. Bye! Love you! Always your number one SM radio station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.